Hello, Capricorn! Salamat sa pagbabalik. Gagawin natin ngayon ay ang Tory spread mula sa Yokai Tarot. Bagong deck na napakaganda. Kung gusto nyo rin ng ganitong deck, puntahan nyo lang yung description box below. Ililink ko sa Amazon link. Mas mura sa Amazon actually. Tapos bago pa yun nandun. Well, I'm referring to yung mga tarot readers din, baka napadpad dito. Anyway, gagawin natin ang Taurus spread. 6 na cards lamang po. Salamat sa pagbisita, salamat sa pagbalik. Ito po ay para sa Capricorn New Year reading for 2025. Anong kinakailangan mong malaman sa 2025? Ano ang baon mo? Ano ang kailangan mong iwasan? Anong kailangan mong i-let go? Ano ang outcome? 6 na cards lamang po. First two cards, ito ang inyong underlying principles or ang baon nyo para sa um, baon nyo or paano kayo magsisimula sa 2025. Underlying principles, maaaring overspending, uh, unequal power relations, unequal distribution of wealth, o pwede rin na naubos ang pera natin nung Pasko, naubos at masyado tayo naging generous nung Pasko. Okay lang yan. So, maaaring tayo ay magre-recuperate at maaaring pagmumuni-munihan natin kung paano natin i-handle ng mas mabuti o i-handle ng healthily ang ating kaperahan. Ito ay isang kitsune, fox. Ang kitsune, the more tails they have, the wiser they are. Parang si Naruto lang, nine-tailed fox, kitsune. Itong kitsune na to, pinotect niya ang kanyang lugar, ang kanyang, kumbaga, yung kingdom against mischievous forces, against evil spirits, sabihin na natin gano'n. So, altruistic siya. So, maaaring si Capricorn ay maging overgiving or overspender nung nakaraang taon. At sa ngayon ay ito na ang parang core o kinakailangan pagtuon ng pansin. Finances and career ang kinakailangan pagtuunan ng pansin sa 2025. Yan ang journey ni Capricorn or yan ang baon niya this 2025. Maaring baon din ni Capricorn ang coins na naman, return on investment, mukhang career related o financial related ang tema ng taon ni Capricorn, which is always naman career, working, pentacles, Capricorn, ikaw yan. Energy of money, energy of career, energy of resources. Slow and steady wins the race, patience, just be parang rice farmer siya. God of the rice paddies. Patience and pacing. Waiting could be the most productive act there is. Yan ang ni Capricorn. So, kung ikaw ay na-frustrate na dahil ang bagal ng mga turn of the events, Capricorn, relax ka lang dahil magbubunga ang iyong patience in the long run. So, habang hintay-hintay tayo at habang we're taking it slow and steady, darating din ang return on your investment. Ingat-ingat ka lang sa pag-spend ng iyong finances. Kung may pinapaaral ka, you might want to take a step back. Kung may hinuhulugan ka, maaaring, mag-refinance. Kung may utang tayo, mag-refinance. Or kung meron tayong binabayaran pa, pagpasalo, yung ganun. So, maaaring medyo naging overboard tayo sa paggastos at meron tayong hinihintay na pera, meron tayong hinihintay na oportunidad, relax ka lang dahil magbubunga rin ito eventually. Ito naman si Kitaro, Golden Boy, you have the strength to battle everything that is coming your way. Pwede din naman na since itong next spread na ito ay what do you need to let go. Maaaring ikaw ay kumbaga binubuhos mo yung 100% ng lakas mo sa isang bagay na hindi mo naman dapat pagtuunan ng pansin. So, maaaring ito ay invitation
sa'yo na mag-reflect as this new year starts. Mag-reflect kung ano yung mga pinagbubuhusan mo ng enerhiya mo na hindi mo naman dapat pagbuhusan. Ano ba ito? Lupa na pinag-aagawan, tao na pinag-aagawan, relasyon na pinag-aagawan, trabaho na you're fighting your life. You're fighting for your life sa isang trabaho na ang maaring ang solution lang naman ay i-let go mo na ang trabaho na ito. So, relax. Yun yung mensahe na nakukuha ko as far as your three cards are concerned. Relax ka lang, Capricorn. Kasi, maaring, ewan ko, na-anxious ka dahil ang tagal ng mga galaw ng mga bagay-bagay at kailangan mo na ng kasagutan. Hindi mo kinakailangang ibuhos ang iyong 100% lakas. Minsan kinakailangan mo lamang maghintay at mag-pacing dahil the right time will come. Hindi pa tapos ang reading pero mukhang yun yung main message. The right time will come. Allow your situations to bloom. Yung paghihintay, mukhang yun yung relax lang. Yun yung mga productive. Take it slow. Maybe January 2025 or 2025 itself is a period of slow growth for you. At maaaring positive siya in a sense na take it slow and steady and you will reap the benefits. Makukuha mo ang bigas eventually. So, take it slow. Huwag ka magmadali. Relax ka lang. The divine time will come. Siguro sabihin mo sa akin, parang, wala na akong pera. Kailangan ko nang gawin to. Pwede naman, basta live in moderation lang. Pwede naman na try mo pa rin, pero siguro manage your expectations na lang. Kung ibibigay mo yung 100% of your energy towards something, I don't know what that is. Trabaho ba yan? Huwag ka na lang mag-expect na marireturn yun 100% din. Kasi sabi nga ng cards mo, huwag ka magmadali, huwag mong ibuhos lahat, relax ka lang. Pwede kasi mag-relax, Capricorn. So, kung ayaw mo mag-relax, kasi nga feeling mo, natatakot ka dahil nga baka maubusan ka, ewan ko, ano ba yan, FOMO? Pwede naman, huwag ka nga lang mag-expect na ano. Kasi mapapagod ka eh, yung strength yan, no? You need to let go. Ewan ko, you need to let go your perception of yourself na you can do it all. Kailangan mo magpahinga. You have to let go of that 100% effort sa mga bagay kasi nga sinasabi sa'yo ng cards mo na maaaring wala ring balik yan. So, sayang lang yung effort mo. O, di ba? Tingnan mo, oh. Five of Coins, poverty mindset. Alam mo, ang naalala ko dito sa card na to, alam mo yung fita na commercial, yung matanda na nanglilimos ng fita, tapos binigay niya yung kalahati ng fita niya. Binigyan lang din siya ng kalahati nung kalahating kotse. Pero, nung binigay niya yung buong fita niya, buo yung na-receive niya. Equal give and take. You need to let go of that poverty mindset and you need to let go of that need, constant need, na 100% effort mo, let's say, ang trabaho. Kasi bakit? Kasi you want more money, you want more, you want more, say, resources, and yung perception natin, yung abundance, ay nakukuha lamang sa maraming pera. So, counterintuitively, you might want to um, look at your situation na hindi mo kinakailangan maging dependent sa pera. Maaari din na kinakailangan mong i-let go yung pananaw na walang pera means sadness. Walang pera means hindi mo magagawa yung mga gusto mo. Ang Five of Coins, para siyang omen for hard times, financial hardships, or abandonment. You might want to let go of the need to, alam mo yun, yung begging for the time of others, begging for the
what others would give you, begging for, I don't know, the recognition that the company gives you. It could be an omen for difficult moments, hardships. Pero don't resist. Huwag mong 100% lakas ang bigay na labanan yon. Relax ka lang. You might want to take a step back. Receive. Your values and virtues will save you. So, kung ultimate giver ka, it would return tenfold. Actually, nangyari na sa akin yun eh. Kahit wala akong pera nun, donate ako ng donate. Tapos ayun, after nun, nananalo ko lagi sa raffle. Ito naman, ang sad nito, um, namatay yung mom nung pinanganak niya yung anak niya. Tapos, yokai siya na, yokai is yung mga diwata, elemento, spirito in the Japanese culture. So, ito ay yokai siya na namatay siya nung binigay niya yung nung pinanganak niya yung anak niya. Tapos, naggagala siya sa gabi, naghahanap siya nung mag-aalaga nung anak niya. Habang yung tao na tatanggap nung anak na yon ay parang habang tumatanda, bumibigat ng bumibigat. Yun. So, anything that you can't let go of, anything na ayaw mong tanggalin sa buhay mo, ihahunt ka nun hanggang bumigat siya ng bumigat. Itong last two spreads dito, last two cards, dalawa yan, Epiphany. So, maaaring you will give birth into something na sabihin na nating maganda, pero may kapalit siya na uubusin yung lakas mo. Diba kanina itong dalawang cards na to? What do you need to let go of? Huwag mong ibigay yung 100% na lakas mo. You need to let go of that strength. What does that mean? Maaring, yun nga, 100% ng lakas mo, binubuhos mo sa trabaho, binubuhos mo into something, at hindi ka nagtitira para sa sarili mo. Kailangan mong i-let go yun, yung pag-exert ng 100% effort, say sa trabaho, pag-hustle. Kasi, ang mangyayari niyan, it will give birth to something new, a good project. Let's say, makukuha mo yung kliyenteng malaki, pero it will take a toll on your mental health. You need to release yourself from that trap, from that hustle trap. Trap si Capricorn sa pag-hustle. Tanggalin mo yung sarili mo doon kasi yan, ihahunt ka lang ng bagay na patay naman na. What does that mean? Pwedeng wala na yung kaluluwa mo, soulless ka na, kakatrabaho. Soulless ka na, alam mo yun, binuhos mo lahat pero i-abandon ka lang din naman. O binuhos mo lang din naman pero lahat pero hindi ka binayaran. So, wag mo na ibuhos lahat, no? Wag na mag-overgive. Kung ginagawa mo yon out of kasi natatakot ka na baka mawala yung project, natatakot ka na hindi siya magbunga, ang mensahe nito ay relax ka lang kasi magbubunga din ang lahat. So ano pa ang epiphany o outcome? Kinakailangan malaman ni Capricorn for 2025. Two of Cups, Shokoi. Nakalimutan ko yung ano nito. Nakalimutan ko yung pangalan niyan Japanese pero Shokoi yan eh.
Kaijin is a kaijin. They are obnoxious sea creatures na they are sharing, ano yan, sharing their cups. So, meron mga tao na obnoxious, annoying, nakakaasar ang mga tao, walang ibang ginawa kundi maghasik ng hindi maganda. May capacity, parang innate, inherent goodness of humankind. I mean, hindi sila human, pero inherent goodness. So, it could also be an omen sa may seek partnerships. Omen na magkakaroon ka ng bagong partnership. Doesn't matter kung romantic o career-related, pero bagong partnership. Pero kung hindi man mangyari yun, this could also speak of seeking partnerships with people na kinaiinisan mo. Yung mga tao na kinainisan natin, maaaring akala natin wala tayong mapapala sa kanila, pero hindi natin alam, sila lang pala yung hidden gem na kinakailangan natin sa buhay natin. So, overall, what do you need to let go, Capricorn? Are you holding on too much sa isang bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo? Sa papaanong paraan mo babawasan ang pag-exert ng effort 100% sa isang bagay na hindi ka sigurado kung anong balik? Actually, it doesn't matter kung malaman mo o hindi yung return on investment eh. Hindi mo kinakailangan malaman. Basta wag kang mag 100% all out sa isang bagay na uubusin ka lang din naman in the long run. Basta 100% period. Pag binigay mo 100%, malaki yung chance na ubusin ka lang din naman ito. So, parang matulungan ka, maaaring you might want to seek partnership sa mga tao na hindi mo inaasahan na uh, magiging partner in crime mo pala. I mean, paano mo malalaman yun? Be open lang. Be open sa mga sitwasyon. Be patient. Don't overgive. Huwag masyadong magbigay. Okay lang magbigay, pero wag sobra-sobra na wala nang matitira para sa sarili mo. So, iwan ko na yun doon, Capricorn. Parang common yun sa Capricorn, overgiving, pero yun ang mensahe sa'yo sa 2025. Maaaring mawawalan ka ng pasensya, mauubos ang pasensya mo, at gagawa ka ng isang bagay. Parang you will take matter to your hands. You will take the matter to your hands at gagawin mo lahat within your power para lang magawa yung gusto mo mangyari. Sometimes wag mong gawin yon this 2025. Relax ka lang and wait for things to unfold. There's a right time and place for everything kasi maaaring uubusin ka lang. Parang in vain lang yung efforts mo. So, iwan ko na yun doon, Capricorn. Salamat sa pagbisita at sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.